Alam niyo ba na pagkatapos ng 60 years old, ang isang prutas na akala niyo ay healthy, pwedeng sirain completely ang inyong kidney? Totoo po ito. At ang mas nakakatakot, hindi sinasabi sa inyo ng mga hospital ang katotohanan ito. Ako si Elena Santos at hindi ako sa side ng hospital. Ako ay nasa side nyo. Gusto kong protektahan ang inyong kidney at ayaw kong maubos ang retirement money nyo sa hospital bills. Maraming seniors ang naniniwala na lahat ng prutas ay mabuti sa katawan. Kumakain kayo araw-araw ng mga ito. Pero pagdating ng 60 years old, nagbabago ang lahat. Yung prutas na dati ninyong inakala na pampalusog, nagiging sandata na sumisira sa inyong kidney. Kung malalala, sa loob lang ng 1 taon, pwede na kayong mag-dialysis. Bakit walang nagsasabi sa inyo ng danger na ito? Kasi ang medical system focused sa treatment, hindi sa prevention. Pero huwag kayong mag-alala. Kung papanoorin nyo ang video na ito hanggang dulo, malalaman nyo ang 4 na prutas na dapat iwasan at ang 4 na miracle fruits na makakapag-heal ng dying kidney nyo. Ito ay directly connected sa inyong buhay. Kaya i-click nyo na ang subscribe at like button. Ang video na ito ay maaaring makaligtas ng buhay nyo at ng inyong pamilya. Ngayon, bago ko ibunyag ang unang dangerous fruit, kailangan ninyong maintindihan kung bakit nababago ang ating katawan. Pag dumating ng 60 years old, nangyayari ang drastic changes sa ating body. Lalo na ang kidney function, bumababa ito ng 1% every year. Nagiging kalahati lang ang capacity compared sa pagiging bata pa natin. Para itong water filter na 30 years nang hindi pinalitan. Yung potassium at toxins na dati ay nafi-filter out perfectly, ngayon hindi na makaya. Nag-a-accumulate na lang sa loob ng katawan. Sa kondisyon na ito, kung kakain pa kayo ng prutas na tulad ng dati, nagiging poison ito. May real case ako sa Manila, si Ing Roberto de la Cruz, 68 years old. Kumakain siya araw-araw ng prutas na mataas sa potassium dahil healthy daw. Kaso nag-end up siyang rush sa emergency room. Ang result ng tests, sobrang nakakatakot. Ang potassium level niya, malapit nang huminto ang puso niya. Ito ay hindi kwento lang ng iba. Pwedeng mangyari ito sa inyo bukas. Pero bakit hindi sinasabi ng hospital ang danger na ito in advance? Sadly, ang mga hospital tumatakbo lang kapag may pasyente. Mas focused sila sa treatment kaysa prevention. Pero ako, gusto kong healthy kayong tumanda at hindi kayo matutulog sa hospital bed. Kaya kahit mapagalitan pa ako, sasabihin ko ang totoo ngayong araw. Ang 4 na prutas na sasabihin ko, dapat iwasan nyo completely after 60 years old. Ang una at pinaka-importanting dapat ninyong malaman, ang kidney natin ay silent organ. Ang liver at stomach, kapag may problema, nagpapadala ng pain signals. Pero ang kidney, kahit 70% na siyang damaged, walang signal na ipinapadala. Kaya mas nakakatakot ito. Habang iniisip ninyong healthy pa kayo at kumakain lang ng normal na prutas, ang kidney nyo sumisigaw na at slowly namamatay. Especially after 60, ang filtering function ng kidney bumababa drastically. Hindi na niya kayang i-excrete ang potassium through urine. Nung bata pa tayo, good component ang potassium para sa muscles. Pero ngayon na mahina na ang kidney, yung potassium dumadaloy sa blood vessels, pumupunta sa heart at pwedeng itigil ang heartbeat. Lethal poison na siya. Ang tawag dito ay hyperkalemia. Walang warning, biglang heart attack, sudden death. Sobrang scary ng sakit na ito. Para maiwasan ang danger na ito, ang unang prutas na absolutely bawal after 60 years old ay ang saging. Marami ang magugulat. Ang saging, convenient at matamis, paborito ng maraming Pilipino. Pero after 60, parang time bomb ito. Isang saging may 420 milligrams ng potassium. Sobrang taas. Kapag mahina na ang kidney function tapos kumakain pa kayo ng saging everyday, ang kidney nyo hindi niya kayang i-process ang maraming potassium. Mag-overload siya at eventually masisirang completely. May study sa Amerika, ang 60 years old and above na may kidney problems, kapag kumain sila ng 2 saging everyday consistently, ang heart attack risk tumaas ng 4 times. Shocking result. Ang mas malaking problema ang sugar content ng saging. Isang saging equivalent ng 4 na kubis ng sugar. Sobrang taas.
After 60, tumataas ang insulin resistance at mahirap na i-control ang blood sugar. Especially sa umaga, kapag empty stomach, tapos kumain kayo ng saging, ang blood sugar aakyat ng 200 or more. Yan ang blood sugar spike. Kapag nangyari ito, ang dugo magiging sticky at magsasara ang small blood vessels ng kidney. Double kill na yan sa kidney nyo. At ang saging, kulang sa magnesium pero sobra sa potassium. Nag-cause ito ng mineral imbalance. Pwedeng mag-muscle cramps kayo o chronic fatigue. Kung up until now, kumakain kayo ng saging every morning para sa health, today, tigilan nyo na. Kung may saging kayo sa ref, huwag ninyong sayangin. Itapon nyo na ngayon. Yan ang paraan para mabuhay ang kidney nyo. Ang pangalawang prutas na dapat iwasan completely ay ang ubas. Ang ubas, matamis at madaling kainin. Maraming seniors ang kumakain nito after meals, habit na. Pero after 60, kung iniisip nyo ang kidney health, dangerous choice ang ubas. Ang biggest problem ng ubas ay ang sobrang daming sugar. Per 100 grams ng ubas, may 16 na grams ng sugar. Parang kumain kayo ng 4 na candies in one go. Kapag kumain kayo ng isang buong bungkos ng ubas, 3 times na ang daily sugar intake limit nyo. Ang mas serious ang sugar ng ubas, combination ng glucose at fructose. Ang combination na ito, sobrang burden sa pancreas nyo na mahina na after 60. Ang insulin, mag-overwork tapos eventually mapapagod ang pancreas. Magkakaroon ng diabetes. May study ang Philippine Diabetes Association, ang seniors 60 and above na regular na kumakain ng ubas, ang diabetes rate nila 2.8 times higher compared sa normal group. Especially ang malaking ubas like Korean grapes o imported varieties, mas mataas ang sugar content. Mas dangerous. Ang isa pang lethal problem ng ubas ay ang oxalic acid. Ang oxalic acid sa ubas, sa kidney, nag-combine siya with calcium at gumagawa ng kidney stones. After 60, kapag mahina na ang kidney function, kahit very small amount ng oxalic acid, hindi na ma-excrete. Nagiging hard like stones. Kapag may kidney stones na, ang pain sa side ng body, parang sinasaksak ng kutsilyo. Sobrang sakit. Kailangan ninyong dalhin sa emergency room. Worst case, kailangan ng surgery. At ang kidney stones, kapag nabuo na, 80% ang recurrence rate. Babalik at babalik. At ang ubas, may component na nakaka-interfere sa blood clotting. Sa seniors 60 and above na hindi maganda ang circulation, pwedeng mabuo ang blood clots. Pwedeng mag-stroke o heart attack. Especially ang mga seniors na umiinom ng high blood pressure meds o blood thinners, bawal talaga ang ubas. Mag-interact siya sa gamot at mag-cause ng unexpected side effects. Ang dried raisins, same danger din kasi wala ng water content, mas concentrated pa ang sugar. Mas malaking burden pa sa kidney compared sa fresh grapes. Kaya starting today, iwasan nyo lahat ng ubas at ubas-related products. Yan ang paraan para mabuhay ang kidney nyo. Ang pangatlong prutas na dapat iwasan ay ang mangga. Ang mangga, kilala bilang nutritious fruit. Pero after 60, may maraming danger factors ang prutas na ito. Ang biggest problem ng mangga ay ang extremely high sugar at potassium. Isang mangga may 45 grams ng sugar. Mas marami pa sa isang can ng Coke. After 60, tumataas ang insulin resistance. Kapag kumain kayo ng high sugar fruit na ganito, ang blood sugar aakyat ng 300 o more in an instant. Ang sugar ng mangga, very high glycemic index. Kapag 60 or above ang AC, dangerous na. Ang mangga, 80 ang VH niya. Mas mataas pa sa white rice na 100 grams. Para sa diabetes patients o prediabetes, lethal talaga ito. Ang mangga, may urushiol din, toxic substance yan. Same family siya ng poison ivy, allergen talaga. Nung bata pa tayo, malakas ang immune system, walang problema. Pero after 60, mahina na ang immunity, pwedeng mag-cause ng serious allergic reactions. Maraming cases, after kumain ng mangga, namamaga ang lips o may rashes. Worst case, difficulty breathing. Kailangan dalhin sa EUC. At ang vitamin E sa mangga nag-affect sa blood clotting process.
Ang seniors na umiinom ng blood circulation meds o blood thinners, bababa ang efficacy ng gamot. Dangerous. At ang mangga, mahirap ay digest. After 6 na po, bumaba na ang digestive function. Kapag kumain kayo ng mangga, stomach pain at diarrhea, digestive issues ang result. Especially kapag empty stomach, mag-stimulate ng acid secretion. Mas lalala ang gastritis. Ang high calorie content ng mangga, problema din isang mangga, almost 200 calories. Equivalent ng half bowl ng rice. After 6 na po, bumaba ang metabolic rate. Kapag madalas kayong kumain ng high-calorie fruit na ganito, mag-abdominal obesity kayo. Tataas ang adult disease risk. Huwag kayong madaya sa sweet taste niya. Huwag ninyong sirain ang health nyo. Para sa healthy aging, iwasan completely ang mangga. Ang last, pang-apat na prutas na absolutely bawal ay ang persimmon. Ang persimmon, popular fruit sa Pilipinas during season. Pero after 6 na po, very dangerous ito sa kidney at stomach. Ang biggest problem ng persimmon ay ang tannin component na nag-cause ng astringent taste. Ang tannin sa persimmon, after 6 na po, kapag bumaba na ang stomach acid secretion, pwedeng gumawa ng stomach stones o bezor. Ang bezor, undigested food na nag-clump at naging hard like rock. Kapag may bezor, extreme abdominal pain, vomiting, digestive issues ang result. Every time kumain kayo, ang upper abdomen parang sinusundot ng something. Pakiramdam parang bloated constantly. Worst case, mag-intestinal obstruction. Kailangan ng emergency surgery. May study sa isang university hospital sa Manila, 70% ng bezor patients na 6 na po and above, regular silang kumakain ng persimmon. Especially kapag empty stomach kayong kumain ng persimmon o kasama ng protein-rich food, mas tumataas pa ang bezor formation risk. Ang isa pang problema ng persimmon ay ang high sugar content. Isang sweet persimmon may 25 grams ng sugar. Ang blood sugar tataas rapidly. After 6 na po, high na ang diabetes risk. Kapag regular kayong kumakain ng persimmon, mahirap ay control ang blood sugar. Ang dried persimmon mas dangerous pa. Kasi nawala na ang water content, concentrated na ang sugar at tannin. 3 times higher compared sa fresh persimmon. At ang persimmon, sobrang dami ng beta-carotene. Moderate amount, okay lang. Pero excessive intake, ang skin magiging yellowish. Yan ang carotenemia. After 6 na po, bumaba na ang liver function, mahirap ay metabolize ang beta-carotene. Mas madaling magkaroon ng kondisyon na yan. Ang persimmon nag-cause din ng constipation. Ang tannin nag-inhibit ng intestinal movement. Lumalala ang constipation. Kasi after 6 na po, mabagal na rin ang bowel movement. Pwedeng maging serious constipation. At isa pang caution sa persimmon, kapag kumain kayo nito kasama ng protein-rich food like crab, may food poisoning risk. Ang tannin nag-combine sa protein at gumagawa ng toxic substance na hindi ma-digest. Ang soft persimmon, akala nyo safe kasi soft. Pero same pa rin ang tannin at sugar content. Same danger. Kahit sabihin ninyong seasonal delicacy yan, kung iniisip nyo ang health, give it up boldly. So far, sinabi ko na ang 4 na dangerous fruits after 6 na po years old na absolutely bawal, saging, ubas, mangga, persimmon. Ang mga prutas na ito, dahil sa high sugar, high potassium, oxalic acid, at tannin, nag-cause ng blood sugar spike, arrhythmia, kidney stones, bezor. Kung may mga prutas na yan sa refrigerator nyo, starting today, tigilan nyo na. Pero huwag mag-worry. May fruits to avoid, pero may miracle fruits din na makakapag-revive ng kidney at makakapag-heal ng body nyo. Sa next part, sasabihin ko ang 4 na precious fruits na pwedeng mag-revive kahit dying kidney. Narinig nyo yung dangerous fruit stories kanina. Baka iniisip nyo, baka too late na para sa kidney ko. Ang puso nyo parang bumibigat. Pero huwag kayong susuko. Ang body natin, mas malakas ang recovery power compared sa iniisip natin. Ang root cause ng kidney damage, hindi lang dahil tumatanda tayo. Dahil sa free radicals na toxic substance na nag-a-accumulate sa loob ng katawan. Kapag tumatagal ang makina, nakakalawang at nag-creaking. Same sa cells ng body natin,
every time na humihinga tayo, ang free radicals na waste product nag-a-attack at nag-rusting ng cells. Especially ang kidney, water filter ng body natin. Para siyang nag-filter ng toxins from the whole body kaya pinaka-exposed sa free radical attacks. Ang glomeruli na made of teeny blood vessels, kapag may inflammation at nag-harden dahil sa free radicals, eventually, dialysis na lang ang solution. So, meron bang paraan para tanggalin ang rust at ma-revive ang hardened kidney? Luckily, nature gave us the antidote din powerful antioxidant-rich fruits. According to recent medical research, certain natural antioxidants may amazing effect na pwedeng i-melt ang accumulated waste sa blood vessel walls at mag-regenerate ng damaged kidney cells. Ito ay hindi magic, scientifically proven fact ito. Ang 4 na prutas na sasabihin ko, hindi lang simple snacks. Natural medicine yan na makakapag-wash ng rusted kidney nyo at makakapag-restart ng stop functions. Ready na ba kayong mag-take notes? Ang unang miracle fruit na makakapag-revive ng dying kidney, blueberry. Ang blueberry, tinatawag na purple gift from God. After 6 na po, para sa kidney health, ito ang best choice. Ang main reason kung bakit maganda ang blueberry sa kidney ay ang anthocyanin, powerful antioxidant component. Sabi ko kanina, inflammation caused delay free radicals ang main cause ng kidney damage. Ang anthocyanin, parang vacuum cleaner, sumusipsip at nag-remove ng free radicals sa loob ng body. Para bang nililinis niya ang rusted glomeruli ng kidney. May study sa Harvard Medical School, ang group na regularly kumakain ng blueberry, significantly bumagal ang kidney function decline rate. At ang blueberry, very low sugar content. Per 100 grams ng blueberry, around 0 grams lang ng sugar. Hindi ito nag-trigger ng blood sugar spike. Considering na ang diabetes ay number 1 culprit na sumusira sa kidney, ang blueberry, 1 stone 2 birds, pwedeng i-protect ang diabetes at kidney simultaneously. Ang mas importante, ang blueberry nag-expand ng blood vessels at nag-lower ng blood pressure. Ang kidney, made of blood vessels kaya kapag high ang blood pressure, pwedeng sumabog o madamage ang kidney blood vessels. Ang blueberry, gently nag-relax ng blood vessels at nag-reduce ng pressure sa kidney. Ang daily recommended amount, based sa fresh blueberries, around 50 pieces, 1 paper cup. Kung expensive sa inyo, pwede kayong bumili ng frozen blueberries. Almost same ang nutritional value pero mas affordable. Mix it sa yogurt o just eat it as a snack habang gumagala. Every day, unti-unti, magiging cleaner ang kidney nyo. Ang pangalawang recommended miracle fruit ay apple. Ang old saying, 1 apple a day keeps the doctor away, applicable din sa kidney health. Ang special reason kung bakit maganda ang apple sa kidney ay ang pectin, water-soluble dietary fiber. Ang pectin, nag-absorb ng bad cholesterol at toxins na floating sa bloodstream at nag-excrete nito out of the body. Para bang ang apple, tumutulong sa filtering function na dapat ginagawa ng kidney. Kapag pagod na ang kidney at hindi na makaya ang trabaho, ang apple, tumutulong sa side, nag-buy ng time para makapagpahinga ang kidney. At ang apple, rich sa quercetin, anti-inflammatory component. Nag-calm down ang inflammation sa kidney cells at preventing tissue hardening. Ang apple, low glycemic index din kaya slowly digested at absorb. Hindi nag-cause ng blood sugar spike. Pero may very important point dito. Ang majority ng nutrients ng apple nandoon sa peel. Kapag tinataasan nyo ang balat at white flesh lang ang kinakain, parang nagtatapon kayo ng half ng nutrients. Always wash it thoroughly at kainin kasama ang balat para makuha ang full effect sa kidney revival. After breakfast, kumain ng half to 1 apple, slowly chewing. Pero apple juice o juiced apple, hindi recommended. Kapag ginawa ninyong juice, nasisirang fiber at concentrated lang ang sugar. Pwedeng mataas ang blood sugar at mag-burden sa liver. Only whole apple, chew slowly, ang effective medicine para sa kidney. Ang pangatlong fruit na dapat i-include sa dining table nyo ay avocado. Maraming tao ang nag-a-avoid ng avocado kasi parang oily daw. O iniisip nila na hindi siya fruit. Pero after 6 na po, para sa blood vessel at kidney health, walang mas magandang fruit na ito. Ang core ng avocado ay ang unsaturated fatty acids, good fat na nag-clean ng blood vessels. Ang kidney, ang organ sa body na may pinakamaraming blood vessels.
Kapag clean ang blood vessels, healthy din ang kidney. Ang good fat ng avocado, nag-melt ng greasy buildup na stock sa blood vessel walls at making the blood clear. Kapag clear ang blood, tumataas ang blood flow papunta sa kidney. Ang kidney, parang nakakahinga ulit. At ang avocado, almost zero sugar content. Per 100 grams, wala pang 1 gram ng sugar. One of the few fruits na safe para sa diabetes patients. Ang avocado may potassium. Pero in moderate amounts, tumutulong pa siya sa sodium excretion at blood pressure control. However, para sa severe kidney disease patients na may strict potassium restriction, dapat mag-consult muna sa doctor before eating. Pero para sa general prevention ng kidney function decline at pag-protect ng blood vessel health, half an avocado per day, better than any supplement. Mix it sa rice o add it sa salad. Ang creamy taste, kasama ang blood vessel rejuvenation. Ang last, pang-apat na miracle fruit para sa kidney revival ay tomato. May Western saying, when tomatoes ripen red, doctors turn pale. Kasi ang tomato, almost perfect health food. Related sa kidney health, ang best weapon ng tomato ay lycopene. Ang lycopene, one of the most powerful antioxidants na existing. Excellent ang ability niya to prevent kidney cell aging at repair toxin damage. Especially after 60, bumababa ang elasticity ng blood vessels, madaling magkaroon ng high blood pressure. Ang high blood pressure, number 1 cause ng kidney damage. Ang lycopene sa tomato, ginagawang strong at elastic ang blood vessels, nag-stabilize ng blood pressure, at nag-improve ng blood flow to the kidney. Based on research results, ang mga taong regularly kumakain ng tomato, significantly lower ang kidney function decline risk compared sa those na hindi kumakain. Ang tomato, high water content din kaya tumutulong sa waste excretion at smooth urination. May one tip kapag kumakain ng tomato, mas maganda kapag lightly cooked compared sa raw. Kapag iniinit, ang lycopene absorption rate sa body, 5 times higher. Lightly stir-fry with olive oil o blanch in boiling water. Makukuha niyo fully ang miracle component para sa kidney revival. Per day, 2 medium-sized tomatoes o 10 cherry tomatoes, enough na. Puting sugar, absolute no ang sugar, na-destroy ng vitamin E sa tomato at nag-rise ng blood sugar. Nawawala lahat ng good benefits ng tomato. Enjoy only the natural taste ng tomato itself. So far, sinabi ko na ang 4 na miracle fruits na makakapag-revive kahit dying kidney, blueberry, apple, avocado, tomato. Ang common point ng mga prutas na ito, low sugar, rich sa antioxidants, at nag-clean ng blood vessels. Huwag na maghanap ng expensive supplements o unverified folk remedies. Ang mga prutas na ito na madaling makuha sa paligid, yan ang best natural kidney treatment na binigay ng nature. Starting today, replace your bread o rice cake snacks with these fruits. Kahit 1 week lang, makakaramdam kayo na mas light ang body niyo pagkagising sa umaga. Ang urine color magiging clear. Pero kahit gaano kaganda ang food, kapag mali ang pagkain, pwedeng maging poison. Especially kung umiinom na kayo ng kidney disease medications, may precautions na kailangan ninyo sundin strictly. Sa next part, sasabihin ko ang amazing stories ng actual people na nakarecover ng kidney health through these fruits. At kasama nito ang absolutely important precautions na hindi nyo dapat ay miss. Kapag hindi nyo alam ito, kahit kumain kayo ng magandang prutas, baka walang effect. Kaya focus until the end. Narinig nyo ang fruit stories kanina. Baka iniisip nyo, totoo ba na may effect ang pagpalit ng ilang prutas lang? Pero ito, hindi theory. Actual miracles na na-witness ko sa field. Sasabihin ko ang story ni Kireth Gloria Martinez, 70 years old, from Quezon City. Last year, sa health checkup, na-diagnose siyang chronic kidney disease stage 3. Nawalan siya ng pag-asa. Every morning, namamaga ang face at hands and feet. Ang urine, puno ng bubbles. Sabi ng hospital, kapag lumalala pa ang numbers, kailangan nang mag-prepare for dialysis. Na-dedicate ng buong buhay niya para sa family. Naiisip niyang sa pagtanda, magiging burden siya sa mga anak. Every night, umiiyak siya. With drowning person's desperation, si Kireth Martinez decided to completely change her eating habits. Lahat ng grapes at fruit juices sa ref, tinapon niya. Sinunod niya ang sinabi ko, every morning, blueberry at tomato,
regularly kinakain. Ano ang result? Exactly after 3 months, bumalik siya sa hospital. Ang attending doctor, shocked sa test results. Ang creatinine level na dangerous, bumaba na malapit sa normal range. Ang proteinuria nawala like magic. Si Kenrith Martinez tumawag sa akin, umiiyak. Dosi, dahil sa inyo, parang nabuhay ulit ako. Ngayon, nawala na ang swelling, bumalik ang energy. Every day, nakakapaghiking na siya. Ito, hindi miracle. Nung tinigilan ang toxins na nag-bother sa kidney at binigyan ng regenerative nutrients, ang body nag-demonstrate ng self-healing ability. Scientific result yan. Kaya nyo din gawin yan tulad ni Emrek Martinez. Kapag iniisip ninyong too late na, yan pa ang pinakamabilis na time. Pero kahit anong magandang medicine, kapag excessive, nagiging poison. Same sa miracle fruits, kapag hindi sinusunod ang eating method at precautions, pwedeng maging harmful. Especially kung umiinom kayo ng high blood pressure meds o diabetes meds, dapat ninyong tandaan ang intake rules na sasabihin ko. Finally, para sa safety nyo, i-summarize ko ang core precautions na kailangan ninyong sundin. Ang miracle fruits na sinabi ko kanina, kapag sobra, pwedeng mag-cause ng problems. Especially chronic kidney disease stage 4 or higher, or dialysis patients, kahit gaano kaganda ang fruit, strict potassium restriction ang needed. Always consult your doctor first before deciding intake amount. At kung umiinom kayo ng blood pressure meds o diabetes meds, after taking meds, at least 2 hours gap, saka kumain ng fruits. Safe yan. Ang certain components ng fruits, pwedeng mag-interfere sa drug absorption o sobrang malakas ang drug effect. At never make it into juice. Kapag ginawang juice, concentrated ang potassium at sugar. One-time shock sa kidney. Always eat it as fresh fruit, slowly chewing, around 1 handful per day. Yan ang best. Ang first principle ng health protection ay moderation. Huwag kayong mag-ambisyon. According to your body condition, gradually at consistently eating, yan ang shortcut to kidney revival. Now, finally, i-summarize ko ang lahat ng content today at sasabihin ko ang actions na kailangan ninyong immediately implement. Today, natutunan natin ang banana, grapes, mango, persimo na sumisira sa kidney after 60 and blueberry, apple, avocado, tomato na nag-revive ng dying kidney. Pero knowing is not enough. Walang magbabago. Ang importante, practice starting today. Open your refrigerator now, tanggalin ang dangerous fruits at palitan ng miracle fruits. Healthy aging, yan ang best gift na pwede ninyong ibigay sa mga anak. Walang hospital bill worries, hindi burden sa children, hanggang dulo, nakakalakad sa sariling paa. Healthy aging, yan ang goal natin. Kung nakatulong ang video na ito sa inyo, kahit kaunti, please share it sa important people around you. Send it through messenger sa family o friends. Magiging lifesaver kayo ng kidneys nila. Ang subscription at likes, big help para makagawa ako ng better information. Sa comments, write your commitment. Starting today, I will practice. Babasahin ko 1 at siseryosohin kong i-cheer kayo. Hanggang sa araw na ang kidney nyo ay healthy at actively functioning, ako, si Elena Santos, samahan ko kayo hanggang dulo. Always stay healthy and happy. Salamat po.